Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 336, ang kasanayan sa araw. Agad na pumasok si Lin Feng sa silid ni Meng Qing na parang pumasok siya sa sarili niyang silid. Kung siya ay kumatok sa kanyang pinto, si Meng Qing ay magpapanggap na siya ay natutulog at hindi siya papansinin. Natuto si Lin Feng sa kanyang mga pagkakamali at hindi kumatok ngayon pa. Nakaupo si Meng Qing at tumingin kay Lin Feng habang papasok siya. May kakaibang ekspresyon sa kanyang magagandang mata at sinabi niya kay Lin Feng. Naging mas malakas ka ba? Oo, tumanggo si Lin Feng habang nakangiti. Nakalusot ako sa Zuan Chi layer. Hindi magtatagal, hindi na kita kakailanganin para protektahan ako. Nang marinig ni Meng Qing si Lin Feng, siya ay natigilan. Bigla siyang nakaramdam ng kalungkutan habang nakatingin kay Lin Feng at sinabi, ang ibig mong sabihin ay hindi mo na ako kakailanganin sa iyong tabi. Paano ito naging posible? Nakita ni Lin Feng, sa sandaling iyon, ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Meng Qing at sa halip ay mukhang natuwa siya. Sa wakas ay tinatanggap na ng babaeng iyon ang kanyang emosyon sa bawat araw. Naglakad si Lin Feng patungo kay Meng Qing at umupo sa tabi niya. Inilagay niya ang isang kamay niya sa likod niya at pagkatapos ay inilipat ito para yakapin ang baywang niya, na nagpang-inag kay Meng Qing. Gusto niyang lumayo ngunit hindi niya magawa dahil gumagamit ng puwersa si Lin Feng para panatilihin siyang malapit sa kanya. Pagkatapos ay hinayla siya nito sa kanyang yakap. Naunawaan ni Lin Feng na hindi na siya makapaghintay kay Meng Qing na magkusa. Siya lang ang nakakapagpasulong ng bagay, paunti-unti. Sa anumang kaso, hindi magagalit si Meng Qing sa kanya. Hindi na mangangailangan si Lin Feng ng maraming oras bago siya maging mas malakas kaysa kay Meng Qing. Sa sandaling iyon, hindi na siya mababantayan ni Meng Qing, wala siyang magagawa kundi tanggapin ito. Nang naisip ni Lin Feng ang tungkol sa na, bahagyang nakaramdam siya ng kasiyahan. Meng Qing, hindi ko nakakailanganing protektahan mo pa ako. Gayunpaman, ako ang magpoprotekta sa iyo. Nang marinig ni Meng Qing ang mainit na tono ni Lin Feng, bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang maganda at matamis na ngiti ang biglang sumilay sa kanyang mukha ngunit ito ay tumagal lamang ng ilang segundo. Nanatili siyang walang imak. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Meng Qing. Lin Feng, nagbago ang iyong katawan, anong kasanayan ang natutunan mo? Fire-based skill ba ito? Masasabi mo yan, oo. Ito ay tinatawag na Cosmos Burning Sun, ito ay isang kasanayan na ginamit ang kapangyarihan ng araw. Nagbibigay daan ito sa isang cultivator na gumamit ng purong chi ng araw, na halatang sobrang init. Paliwanag ni Lin Feng, nang walang itinatago kay Meng Qing. Cosmos Burning Sun. Medyo nagulat si Meng Qing at idinagdag. Lin Feng, kapag nagsimula kang magsanay ng Cosmos Burning Sun, ito ay isang D-level na kasanayan na may mababang kalidad. Gayunpaman, kapag ang dalisay na chi ng araw ay lumakas, ang antas ng kasanayan ay tumataas din. Ito ay nagiging isang tunay na kasanayan sa araw. Ito ay napakalakas. Paano mo nakuha? Nagulat si Lin Feng, tumingin siya kay Meng Qing at nagtanong. Meng Qing, paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Dahil ang pina-practice ko ay lower moon-based skill. Sagot ni Meng Qing. Ngayon, ang iyong Cosmos Burning Sun skill ay isang D-level na skill na mas mababa ang kalidad, maaari din itong ituring bilang lower sun skill ngunit pagkatapos, kapag ang iyong mastery sa skill ay bumuti, ito ay magiging isang tunay na sun skill. Kung ikukumpara sa isang lower moon skill, ang Cosmos Burning skill ay talagang makapagpapasiklab sa kalangitan at magpapakulo sa mga karagatan. Araw. Buwan. Mayroon ding iba pang kasanayan sa lower sun at lower moon. Ang mga mata ni Lin Feng ay kumikinang. Ang araw na iyon sa kanyang dibdib ay hindi ang tunay na araw, sa halip, ito ay bahagi lamang nito kapangyarihan. Si Meng Qing ay nagsasanay lamang ng mas mababang kasanayan sa buwan ngunit ang kanyang enerhiya ng yelo ay napakalakas na. At saka, ang Cosmos Burning Sun na iyon ay isang sun skill. Hindi katakataka na napakainit nito kaya nagawa nitong sumangga ang tubig ng bathtub. Meng Qing, dahil ang Cosmos Burning Sun skill ay maliit na sun skill at ang ginagawa mo ay isang moon skill, well. Kumikislap ang mga mata ni Lin Feng at napakamot siya ng ulo. Nang inag ang kanyang mga labi, ngumiti siya at sinabing, Meng Qing, gusto mo bang magsanay kasama ko? Pwede tayong mag-practice ng sabay. Si Lin Feng ay mukhang nahihiya. Noong mga araw na iyon, nakalusot na siya sa Zuan Chi layer ngunit ang dalawang salitang magsanay ng magkasama ay nagpapalundag sa kanyang puso, pataas at pababa, lalo. At hiniling niya sa babaeng pinapangarap niya, isang diyosa, na magsanay kasama niya si Meng Qing. Ang pagtatanong sa kanya ay kinuha ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Nang marinig ni Meng Qing ang dalawang salitang ito, mukha siyang natulala. Nagsimula na ring tumibok ang puso niya, sobra rin siya kinakabahan. Meng Qing, huwag mo akong intindihin. Gusto ko lang tulungan kang mawala ang masakit na sipon. Sa aking kasanayan sa araw, dapat kong kontrolin ang iyong kasanayan sa ibabang buwan. Sabi ni Lin Feng nang makita niyang nakatitig sa kanya si Meng Qing. Hindi siya mapakali pero pilit pa rin niyang ngumiti. Nang makita ni Meng Qing ang ekspresyon ng mukha ni Lin Feng, tuluyang natunaw ang yelo sa kanyang puso at ngumiti siya. Ang kanyang ngiti ay parang isang magandang bulaklak ng lotus na lumitaw sa isang glacier. Nasilaw si Lin Feng. Ang ngiting iyon ay isang paraan para ipahayag ni Meng Qing ang kanyang sarili, isang kahanga-hanga at maningning na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. At maaari nitong matuno ang buong glacier. Para bang ang kanyang kagandahan ay tumagos sa kaluluwa ni Lin Feng. Tumiti rin si Lin Feng sa kanyang natural na alindog. Nang makita ang ngiti ni Meng Qing, malalim at makabuluhan ang ngiti ni Lin Feng, mula mismo sa kaibuturan ng kanyang puso. Lin Feng, bigyan mo pa ako ng oras, okay?
Sabi ni Meng Qing sa mahinang boses na nagpatigas sa mukha ni Lin Feng, tumitibok pa rin ang kanyang puso at sinabi niya. Meng Qing, ibig sabihin pumayag ka. Si Meng Qing ay humihiling pa ng ilang oras, na hindi mapag-alinlanganan na siya ay tahimik na sumasang-ayon. Nang makita ni Meng Qing kung gaano kasigla si Lin Feng, kumislap ang kanyang mga mata at namula ang kanyang mukha. Hindi siya naglakas loob na tingnan siya sa mga mata. Ngunit bahagyang tumango pa rin si Meng Qing. Pumayag siya. Siya ay umibig sa kanya, paano siya tatanggi? Medyo natakot lang siya. Nang makita ni Lin Feng si Meng Qing na nahihiyang tumango, muling tumibok ang kanyang puso. Ni minsan ay hindi siya nang ahas na mag-isip tungkol sa pagsasanay kasama si Meng Qing, mayroon siyang impresyon na ito ay tulad ng paglapastangan sa langit. Noon, nang humarap sa kanya si Meng Qing, siya ay nasa Zuan-Chi layer at siya ay napakaganda, na napukaw ang interes ni Lin Feng. Medyo naguguluhan siya noong unang ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimulang magkaroon ng espasyo sa kanyang puso ang nararamdaman niya para rito. Ngayong naging mas makapangyarihan na siya, lumalakas din ang loob niya, gusto niya si Meng Qing, gusto niya si Meng Qing para sa sarili niya at ayaw niyang mawala siya. Kahit na isa siyang diyosa ng yelo, maaring matuno ni Lin Feng ang kanyang puso, gusto niyang protektahan siya magpakailanman. Si Meng Qing ang mahal niya. Ang hindi alam ni Lin Feng ay, pagkatapos na makapasok sa Zuan-Chi layer, ang kanyang kamalayan ay naging lubhang talamak, kaya naman ginamit niya ang pagkakataon na hilingin kay Meng Qing na magsanay kasama niya. Bukod dito, nagulat siya sa sagot ni Meng Qing, nakakagulat na hindi siya tumanggi. Kahit na alam ni Lin Feng na gusto siya ni Meng Qing, hindi maipahayag ng kanyang frozen na puso ang kanyang nararamdaman. Naramdaman ni Lin Feng na may kurtinang naghihiwalay sa kanila, na parang may hindi nakikitang puwersa at kawalan ng pagkakaunawaan sa isa't isa, ngunit sa sandaling iyon, nawala ang puwersang iyon at hindi na itinatago ni Meng Qing ang kanyang nararamdaman. Tumango siya at pumayag na magsanay kasama siya. Ang simpleng tango na iyon ay isang deklarasyon ng pag-ibig. Napangiti si Lin Feng sa tuwa. Mahigpit at mahigpit niyang niyakap si Meng Qing. Nang makita niya ang magandang mukha nito na 1 pulgada lang ang layo. Mula sa kanya, sinabi niya sa mahinang boses. Siyempre, mabibigyan kita ng ilang oras ngunit sa ngayon. Ang kanyang malamig na mga labi ay unti-unting naging mainit nang maglapat ang mga ito sa labi ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, medyo natunaw ang yelo sa kanyang puso. Sina Meng Qing at Lin Feng ay nagmamahalan. Hindi na itinago ni Meng Qing ang kanyang nararamdaman. Inilagay niya ang kanyang mga kamay kay Lin Feng at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ito isang mesla na halik, sa wakas ay pinalabas na ni Meng Qing ang kanyang nararamdaman. Guro. Sa sandaling iyon, isang boses ang pumutol sa marubdob na yakap ni Lin Feng at Meng Qing. Matangkad na pula ang mukha ni Meng Qing, mukhang kaibig-ibig. Tumiti si Lin Feng kay Meng Qing na may malambot at malambing na tingin. Hinaplos niya ang mukha nito, ngunit nakaramdam ng inis sa pagkagambala. Si Yi Zhu yun. Hindi talaga ito ang tamang oras para gambalin siya. Titingnan ko kung ano ang nangyayari. Sabi ni Lin Feng. Sige. Sabi ni Meng Qing na parang masunurin at mahiyaing batang babae. Umalis si Lin Feng sa silid at nakita si Yi Zhu, mabilis niyang sinabi. Guro, hinahanap ka ng isang lalaki na tinatawag ang kanyang sarili na Nanshan. Nanshan. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Ano ang gusto niya? Kinakatawan ni Nanshan si Duan Wuya, kung dumating siya, nangangahulugan ito na hinahanap ng pangalawang prinsipe si Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 337, chess kasama ang prinsesa. Tumakad si Lin Feng sa pintuan at nakita si Nanshan sa labas. Nang makita niyang dumating si Lin Feng, isang seryoso at mabagsik na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Sinubukan niyang ngumiti at, sinabi, Lin Feng, gusto kang makita ng kamahalan. Gusto akong makita ng pangalawang prinsipe. Ano ang nangyayari? Medyo nagulat na sabi ni Lin Feng. Ang huling beses na nakita niya si Duan Wuya ay sa Celestial River. Sa araw na iyon, nakasuot ng itim si Duan Wuya at nagdala siya ng 8 cultivator ng Zuan-Chi layer. Siya ay naging napakarahas, pinatay niya ang King Class Evil Ectoplasm at kinuha ang Heavenly Dragon Cauldron. Ngunit pagkatapos noon, ang kaldero ay mahimalang nagpakita kay Lin Feng. Ang tila isang napakalakas na cultivator ng espada ay nag-alok ng sinaunang kaldero kay Lin Feng. Dahil unang kinuha ni Duan Wuya ang kaldero mula kay Lin Feng, malamang na hindi niya ito kusang loob na ibinigay. Marahil ay dahil may nagpilit kay Duan Wuya na iabot ito tapos na. Ngunit ang hindi naintindihan ni Lin Feng ay kung sino ang kukuha ng kaldero kay Duan Wuya at ibinalik ito sa kanya. At saka, hinahanap siya ni Duan Wuya. Dahil ba sa sinaunang kaldero? Gusto bang malaman ni Duan Wuya kung si Lin Feng ang may kaldero? Iyang Master Lin, hindi ko alam ang tungkol sa mga personal na bagay ng kamahalan. Sabi ni Nanshan habang umiiling na may mahinang ngiti. Nanatiling tahimik si Lin Feng at agad na nagsabi. Saan kami magkikita? Sa Lovesick Forest. Sagot ni Nanshan. Sige, tara na. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng habang tumatango. Sa Zuyu, kung gusto ng pangalawang prinsipe na gawing mahirap ang mga bagay para kay Lin Feng, walang magagawa si Lin Feng. Dahil dumating si Nanshan, kailangan ni Lin Feng na umalis. Salamat, Young Master. Sabi ni Nanshan habang nakangiti. Agad naman siyang tumalikod at pinona ang daan. Darating din ako. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Nanggaling ang boses sa likuran. Nakapagtataka, si Lan Zhao iyon at sinusundan niya sila. Bakit ka sasama? Tanong ni Lin Feng habang nakakunot ang noo. Kailangan mo akong alagaan. Sabi ni Lan Zhao na gumawa kay Lin hindi makapagsalita si Feng. Kaagad pagkatapos, nagsimula siyang maglakad muli at sinundan siya ni Lan Zhao.
Ang Lovesick Forest ay kalmado at payapa. Ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip sa lugar na iyon ay madali. Ang mahinang matamis na halimuyak ng napuno ng lovesick na alak ang buong kapaligiran kaya gustong ipikit ng mga tao ang kanilang mga mata at huminga ng malalim sa hangin. Ang mga jade green na puno ng kawayan ay umiindayog sa hangin. Ito ay tila ibang mundo, ito ay simple at eleganteng, at pinaghihiwalay ang mga tao mula sa materialistikong mga ambisyon at nagpidama sa kanila ng kapayapaan. Ang ganda naman. Si Lan Zhao, na naglalakad sa gilid ni Lin Feng, ay nakatingin sa magandang tanawin. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa pagkamangha. Lin Feng, nasaan tayo? Napaka-espesyal ng amoy na iyon. Labis na curious si Lan Zhao. Ilang tao ang nagkaroon ng pagkakataong bisitahin ang lugar na iyon. Ito ang Lovesick Forest, ang amoy ng lovesick alcohol. Kapag may nakainom nito, lalabas sa puso nila ang taong mahal nila. Sabi ni Lin Feng na ikinagulat ni Lan Zhao. Maaaring ipadama sa iyo ng alkohol ang pag-ibig. Parang hindi makapaniwala si Lan Zhao. Maghintay, susubukan mo ang ilang at makita. Sagot ni Lin Feng. Hindi na talaga siya makapaghintay. Ilang sandali pagkatapos, dinala ni Nanshan si Lin Feng sa isang pribadong silid sa gitna ng kagubatan ng kawayan. Sa sandaling iyon, dalawang tao ang naglalaro ng chess. Isa sa kanila ay si Duan Wuya. Ang ibang tao ay ang kamanghamanghang Duan Xinye. Nang makita ng dalawang taong ito si Lin Feng na dumating, pareho. Silang tumigil sa kanilang ginagawa at tumingin kay Lin Feng. Lin Feng, dumating ka, sabi ni Duan Wuya habang nakangiti at bahagyang tumatango kay Lin Feng. Bukod dito, nang makita ng magandang Duan Xinye si Lin Feng, sumigaw siya. Lin Feng. Tumingin si Lan Zhao kay Duan Xinye at pagkatapos ay kay Lin Feng at napansin na pareho silang nakatingin sa isa't isa sa magkaibang paraan. Si Duan Xinye ay nakatingin kay Lin Feng sa malambot at banayad na paraan. Si Lan Zhao ay isang babae at kitang-kita niya kung ano ang nangyayari. At saka, napakaganda ng babaeng yun. Mukha siyang matikas at maharlika. Mukhang napakaselan din ng mukha niya. Kung ikukumpara kay Duan Xinye, napakalayo ni Lan Zhao na mapantayan ang kanyang kagandahan. Nakaramdam ito ng pagkabalisa kay Lan Zhao, hindi nakakagulat na ang kanyang Thousand Evil Illusions technique ay walang epekto kay Lin Feng. Sa panig ni Lin Feng, nandoon ang maganda at dalisay na Meng Qing, pagkatapos ay naroon ang matikas at marangal na si Duan Xinye, hindi nakakagulat. Ngunit ang lalaking iyon ay talagang maswerte, si Meng Qing ay halatang kahanga-hanga, ngunit si Duan Xinye ay tila may napakataas na katayuan sa lipunan at nakakagulat, siya ay may nararamdaman din para kay Lin Feng. Ikalawang prinsipe, prinsesa. Sagot ni Lin Feng, ito rin ay para ipaalam kay Lan Zhao ang kanilang katayuan sa lipunan. Nakapagtataka, ang babae ay ang prinsesa ni Zuyu. Hindi nakakagulat na siya ay tumingin kaya pambihira. Lin Feng, huwag mo akong tawaging prinsesa. Tawagin mo akong Xinye, okay. Sabi ng napakagandang Duan Xinye na parang bahagyang nalungkot sa pagiging formal nito. Matagal nang nasa puso niya si Lin Feng. Nang marinig niyang tinawag siya ni Lin Feng na prinsesa, naramdaman niyang naglalagay siya ng distansya sa pagitan nila, masyadong malayo. Hindi niya nagustuhan nang tratuhin siya ni Lin Feng sa parehong paraan tulad ng iba. Nanatiling tahimik si Lin Feng at agad na tumanggo. Xinye, sabi ni Lin Feng na nagpangiti kay Duan Xinye. Agad siyang naglakad patungo sa kanya at biglang hinawakan ang braso ni Lin Feng. Pagkatapos ay sinabi niya, Lin Feng, maglaro tayo ng chess. Okay. Nakangiti si Duan Wuya sa kanila ngunit walang ngiti sa kanyang mukha. Umiling siya, ngumiti at nagsabi, kapag nasa hustong gulang na ang isang babae, kailangan niyang magmadali at magpakasal. Walang pag-asa ang kapatid ko. Nang marinig ni Duan Xinye si Duan Wuya, namula ang kanyang mukha. Kahit na medyo nakakahiya ang sitwasyon, hindi siya tumigil sa paghawak sa braso ni Lin Feng. Nakita siya ni Lin Feng na hiyubot-hubad, pakiramdam niya ay wala nang imposible. Matapos siyang iwan ni Lin Feng, patuloy na iniisip ni Duan Xinye si Lin Feng at hindi niya maalis sa kanyang isipan ang imahe nito. Hindi niya maiwasang isipin siya palagi. Mula sa sandaling iyon, hindi na niya inisip ang sarili bilang isang prinsesa kapag kasama si Lin Feng, kaya kinailangan niyang iwan ang formalidad. Nangako siya na kung babalik si Lin Feng sa Imperial City, hindi na niya ito hahayaang umalis muli sa kanyang tabi. Si Lin Feng ay nakangiti ng pilit. Halatang naiintindihan niyang mabuti ang nararamdaman nito. Lin Feng, makipaglaro ka ng chess sa kapatid ko, sabi ni Duan Wuya habang nakangiti. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Nanshan at sinabi, "Tara na at mamasyal sa tabi ng lawa." Nang matapos siyang magsalita, bahagya siyang ngumiti kay Lan Zhao ngunit pinandilatan siya ni Lan Zhao. Pamilyar ang mukha na iyon. Mula sa katayuan ng pangalawang prinsipe at sa kanyang pamilyar na mga mata, nahulaan ni Lan Zhao na ang binatang ito ay ang nakasuot ng itim sa Celestial River. Siya rin ang pumatay sa lahat pagtakas ng mga miyembro mula sa Cosmic Pavilion. Nang makita ni Duan Wuya na ang mga mata ni Lan Zhao ay puno ng puot, nanatili siyang nakangiti ng mainit gaya ng dati at sinabing, "Gusto mo bang mamasyal?" "Sige." Malamig na sabi ni Lan Zhao, ayaw niyang tumanggi. Pagkatapos ay umalis siya kasama sina Nanshan at Duan Wuya. Sa tabi ng stone table sa gitna ng bamboo forest, sina Lin Feng at Duan Xinye na lang ang natira. Umupo silang dalawa sa mga upuang bato. Tumingin si Duan Xinye kay Lin Feng at nagtanong, "Kamusta ka? Ayos lang ako." Tumanggo si Lin Feng, hindi niya talaga alam kung paano siya dapat sumagot. "Bakit ang tagal mo na akong hindi nakikita?" Tanong ni Duan Xinye na ikinagulat ni Lin Feng. Pagkatapos ay ngumiti siya ng pilit at sinabi, "Naging abala ako sa iyong society." "Ganoon ba? At sino ba talaga ang magandang babaeng kasama mo?"
Nahanap mo siya sa maikling panahon. Sabi ni Duan Xinye na parang mapait. Sinira na ni Meng Qing ang kanyang kumpiyansa. Masyado siyang maganda at dalisay. Si Duan Xinye ay isang prinsesa sa mortal na kaharian, ngunit si Meng Qing ay isang celestial goddess. At ngayon, isang bagong magandang babae ang lumitaw sa tabi ni Lin Fang. Kahit na hindi siya kasing ganda ni Meng Qing, napakaganda rin niya. Siya ay may partikular na kaakit-akit na katawan at mukhang lubhang mapang-akit. Malamang marami siyang naaakit na lalaki. Ang kanyang pangalan ay Lan Zhao. Hindi sinasadyang nag-cross ang landas namin. Sagot ni Lin Fang habang nakangiti ng pilit. Oh. Sagot ni Duan Xinye sa malambot at malumanay na boses habang nakababa ang ulo. Pagkatapos, tahimik siyang tumingin sa chessboard at sinabi, Lin Fang, halika, maglaro tayo ng chess. Napakasama ko sa chess, Xinye, kailangan mong magpakita ng awa. Sabi ni Lin Fang na may bahagyang ngiti sa mukha. Ang chess sa kanyang nakaraang buhay at sa mundo ng cultivation ay medyo iba, halos walang alam si Lin Fang tungkol sa laro sa cultivation world. Huwag kang mag-alala. Tiyak na magpapakita ako ng awa. Sabi ni Duan Xinye habang nagbibigay ng pilyong ngiti. Nang magsimula silang maglaro ng chess, hindi nakaimik si Duan Xinye. Siya ay napakahusay sa paglalaro ng kudyapi, chess, kaligrapya, at pagpipinta ngunit pagkatapos sabihin ni Lin Fang na siya ay mahina sa chess, ang bawat galaw niya ay perpekto. Lin Fang, gaya ng inaasahan, parang ang galing mo talaga sa chess. Sabi ni Duan Xinye habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang manyab at puting kamay ay mahigpit na humawak ng isang piraso ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin laban sa mga ganoong advanced na galaw. Nang marinig ni Lin Fang ang pahayag ni Duan Xinye, ngumiti siya ng pilit. Akala niya noong una ay hindi siya marunong maglaro ng chess ngunit sa mga alaala ng malakas na cultivator, mayroong isang bagay na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng isang bihasang strategist. Ito ay kung kaya niyang kontrolin ang lahat ng mga piraso sa pisara, na parabang ito ay isang hukbo. Ang mga opisyal na nakaranas sa mga estratehiya ay pawang mahuhusay na manlalaro ng chess. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Sagot ni Lin Fang na hindi makapagpaliwanag. Kaagad pagkatapos, nakita niya ang mukha ni Duan Xinye na namutla, gamit ang kanyang dalawang kamay, ibinagsak niya ang lahat ng piraso sa pisara habang sinasabing, hindi na ako naglalaro, sapat na ako. Nang makita ni Lin Fang ang napaka-grace at eleganteng prinsesa na iyon ay kumilos na parang isang maliit na batang babae, isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, napakaganda ni Duan Xinye kaya nagsimulang uminit ang puso ni Lin Fang. Ang walang kapantay na RTL God, unang yugto. Kabanata 338, 18 taon na ang nakalipas. Xinye, labas tayo at mamasyal. Sabi ni Lin Fang nang makita niya ang kaguluhang nangyari sa chessboard. Inanyayahan siya ni Duan Huya na pumunta ngunit parang ganoon ay dahil lamang kay Duan Xinye. Mukhang wala itong kinalaman sa sinaunang kaldero ngunit magkasama sina Lan Zhao at Duan Huya, natakot. Si Lin Fang na mawala ang galit ni Lan Zhao. Pagkatapos ng lahat, sa Celestial River, pinatay ni Duan Huya si Tita Yon na napakalapit kay Lan Zhao. Sige, tumanggo si Duan Xinye. Kaagad pagkatapos, tumayo siya at sumama kay Lin Fang sa paglalakad sa kagubatan ng kawayan. Sa kalaliman ng kagubatan, may batis na mahinang naglalabas ng agos ng tubig, mayroon ding maliit na tulay na tumatawid dito, ang tanawin ay kaakit-akit. Itinaas ni Duan Xinye ang kanyang ulo at tumingin sa isang ibon na nakapatong sa emerald green na kawayan. Bigla siyang nag-isip at sinabi sa mahinang, Boses, sana balang araw ay magkaroon ako ng bahay dito kasama ang mahal ko. Ito ay magiging napakaganda. Nagulat si Lin Fang at agad nang umiti ng pilit. Ang sitwasyon ay alanganin para kay Lin Fang, pagkatapos ay sinabi niya. Ang lumikha ng Lovesick Forest ay malamang na may parehong pag-iisip kung kaya't lumikha sila ng napakagandang lugar. Oo, napakatangan niya, hindi na niya kontakan ang kanyang angkan dahil sa manliligaw na pinili niya. Tumanggo si Duan Xinye. Nang marinig ni Lin Fang na narinig ni Duan Xinye si Lin Fang, naging napaka-curious niya. Hindi niya maiwasang magtanong, sino ang may-ari ng Lovesick Forest? Tumingin si Duan Xinye kay Lin Fang, ngumiti at nagsabi. Ang taong dating tinatawag na pinakamagandang babae sa buong bansa, si Yu Menghe. Ang pinakamagandang babae ni Zuyu. Nagulat si Lin Fang. Si Duan Xinye ay napakaganda at may napakataas na katayuan sa lipunan ngunit hindi pa niya natamo ang titulong pinakamagandang babae sa bansa. Gayunpaman, na si Yu Menghe ay itinuring na ganoon, si Lin Fang ay interesadong makita ang gayong kagandahan. Yu Menghe, bumulong si Lin Fang at kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Duan Xinye at sinabi. Yu ang family name niya. Bahagyang tumanggo si Duan Xinye at nagsabi. Nahulaan mo kaagad. Sa katunayan, siya ay kabilang sa Yu Clan. Bukod pa rito, sa nakaraan, siya ay itinuturing na pinakamagaling na disipulo ng Yu Clan, hanggang sa itinuturing na pinakamalakas na babae sa buong bansa ng Zuyu. Kahit sa mga lalaki, bihira ang mga makakalaban sa kanya. Lalong nagiging curious si Lin Fang. Si Lin Fang ay talagang nagtataka kung ano ang maaaring maging tulad ng isang babae, kamangha-mangha, siya ang pinakamagandang babae at ang pinakamalakas na babae sa bansa at higit pa doon, mayroong napakakaunting mga lalaki na maaaring talunin siya. Pero kakaiba, dahil mayroon siyang napakataas na likas na kakayahan, bakit siya tinanggihan ng Yu Clan? Dapat nila siyang ilagay sa core ng clan, bakit sila tumigil sa pakikipag-ugnayan? Tanong ni Lin Fang na hindi nakaintindi. Nais ng Yu Clan na makipagkompetensya sa Imperial Clan at Yu Clan, ang pagkakaroon ng isang napakahusay na disipulo ay magiging isang bentahe lamang, bakit sila hihinto? Sa pakikipag-usap sa kanya.
Nangyari yan 18 taon na ang nakalipas. Sa oras na iyon, ang sitwasyon ay pareho pa rin sa ngayon, ang Duan Clan, ang Yu Clan at ang Yu Clan ay lahat ay napakalakas ngunit ang aking Duan Clan, at ang Yu Clan ay bahagyang mas malakas kaysa sa Yu Clan dahil sa aming mga espesyal na espiritu. Kung tungkol sa lakas, hindi mahalaga kung ang pag-uusapan natin ngayon o dati, ang Yu Clan ay hindi makakalaban sa Duan Clan o Yu Clan, sila ay mas mahina at mas mahina. Sa mga tuntunin ng kayamanan, ang Yu Clan ay hindi kasing yaman ng Duan Clan at Yu Clan. Kabilang sa tatlong pinakamalaking angkan, ang pinakamalakas at pinakamayaman ay ang Duan Clan kung saan nalikha ang balanse ng kapangyarihan. At saka, ang Yu Clan ay pangalawa sa pinakamalakas na clan sa bansa. Si Duan Xinye ay mabagal na nagsasalita at nagpatuloy. Sa Zuyu, 4 na kahangahangang junior cultivator ang lumitaw. Ang isa sa kanila ay kabilang sa Duan Clan at isa sa Yu Clan na may napakalakas na espiritu ng dugo. Pagkatapos, may isa na nagmula sa isang angkan ng mga cultivator ng espada, ang Zug Clan. Inilipat nila ang kanilang mga kasanayan sa espada mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Kaya ang ikatlong prodigy ay mula sa angkan na iyon at tinatawag na Zug Wuxi. Pagkatapos, ang pang-apat na tao ay hindi kabilang sa isang maimpluwensyang angkan. Sa halip, ang taong iyon ay ganap na hindi kilala sa nakaraan. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Actually, alam ko lang na katulad mo, ang family name niya ay Lin. Bigla siyang bumangon bilang isang kababalaghan sa Imperial City at nagtataglay ng dalawahang espiritu. Ang 4 na kagilahil-alas na 18 taon na ang nakararaan ay may mas nakakatakot na kapangyarihan at lakas kaysa sa 8 matataas na opisyal ngayon at lubhang sikat. Sa 4 na taong ito, mayroong 3 binata at isang batang babae. Ang batang babaeng iyon ang tiyak na pinakamagandang babae sa Zuyu, si Yu Minghe. Si Lin Feng, isipin, na itinuturing na pinakamagagandang babae sa buong bansa at bilang pinakamalakas at pinakamagaling din na babae, siya ang pinakamahusay na disipulo ng Yu Clan, siya ay isang henyo. Ang babaeng iyon ang nagpayanag sa puso ng 3 lalaki. Tila naintindihan ni Lin Feng ang nangyari. Ang 3 hindi kapanipaniwalang malalakas na kababalaghan ay umibig sa babaeng iyon. Bulong ni Duan Xinye na parang ini-imagine niya ang kwento. Sa tuwing naririnig niya ang kwento, labis na antig. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Marami pang dapat malaman tungkol sa kwento ng babaeng magiting na iyon. Ngunit si Yu Ming hindi niya pinili ang pinakamalakas sa kanila, ang mula sa Imperial Clan. Hindi rin niya pinili si Wu Qing ang Swordmaster. Sa halip, nahulog siya sa hindi kilalang binata. Maaari mong isipin kung ano. Ang reaksyon ng Yu Clan nang malaman nilang magkasama si Yu Minghe at ang hindi kilalang prodigy na iyon. Marami siyang pressure mula sa kanyang angkan. Bahagyang tumango si Lin Feng. Hindi niya pinili ang pinakamalakas na cultivator o ang halimaw na cultivator ng espada na si Zhu Wuqi. Sa halip, umibig siya sa isang napakagandang binata na walang panlipunang background. Iyon ay isang kalamidad para sa kanyang angkan gaya ng naiisip ng isa. At saka, sa simula, may kasunduan ng Imperial Clan at Yu Clan. Nais nilang ikasal ang isa sa kanilang mga lalaki at isa sa kanilang mga babae. Ang prodigy ng Duan Clan ay nagkaroon ng marriage agreement kay Yu Minghe. At saka, ang kababalaghan ng Duan Clan ay isang sobrang agresibo at mayabang na tao. Sabi ni Duan Xinye habang umiiling na ikinagulat ni Lin Feng. Gayunpaman, unti-unti niyang naiintindihan kung bakit tumigil sa pag-uusap si Yu Minghe at ang kanyang angkan. Pagkatapos nito, nagkaroon ng malaking presyon sa kanyang mga balikat, nagpa siya ang mag-asawa na tumakas at umalis ng bansa. Ang puso ni Zhu Wuqing ay nabasag sa 1,000 piraso. Nagpatuloy lang siya sa pagsasanay sa pagtatanim ng espada. At saka, hindi niya inilagay si Yu Minghe at ang kanyang magkasintahan sa isang mahirap na sitwasyon, kahit na ang kanyang pagnanasa para sa kanya ay umabot sa langit. Ngunit si Yu Minghe at ang napakagandang binata ay hindi nakapagtago. Natagpuan sila ng mga tao ng Imperial Clan at ng Yu Clan. At saka, sa oras na iyon, si Yu Minghe ay nagising sa ilang kadahilanan. Nang makita ng napakagandang binata na hindi sila magtatagumpay sa pagtakas, nagpa siya siyang pabalaykan si Yu Minghe sa Yu Clan at nakipaglaban sa kagilahil-alas ng Duan Clan sa isang mapagpasyang labanan. Sa huli, ang cultivator mula sa aking angkan ang nanalo sa labanan, tinatakan niya ang espiritu ng batang prodigy at pinaalis siya sa Imperial City. Siyempre, maraming beses ko nang narinig ang kwentong ito. Sinabi sa akin ng aking ina ang mga kwentong ito. Ipinanganak ako sa ilang sandali, pagkatapos ng labanang iyon. Tsaka hindi ako pinapayagan ng parents ko na ikwento sa iba yung story na yun. Kailangan mong ilihim ito, Lin Feng, ito ay lihim sa pagitan natin. Sabi ni Duan Xinye. Sa sandaling iyon, mukhang bigo si Lin Feng. Si Duan Xinye at hindi pa niya nasaksihan ang mga pangyayari 18 taon na ang nakaraan ngunit labis pa rin silang naantig sa kwentong iyon. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang umasa sa kanilang imahinasyon upang magkaroon ng ideya kung ano ang maaaring maging tulad nito. Nag-away sila dahil sa isang magandang babae. Sa huli, ang hindi kilalang binata ay umalis na ang kanyang kaluluwa ay natatakan. Siguro sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi siya sumuko sa pagbabalik sa kanya. Pero kahit na ayaw niyang sumuko, ano ang magagawa niya? Nakaalis na siya ng buhay, nakakamanghana. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 339, ang pumatay o hindi ang pumatay. Si Lin Feng ay medyo nadismaya at tumingin kay Duan Xinye, isang sikreto sa pagitan nila. Hindi kaya sikreto pa rin ang nangyari 18 taon na ang nakalipas. Ngunit tumanggo si Lin Feng bilang pagsang-ayon at ngumiti si Duan Xinye.
Pagkatapos umalis ni Yu Menghi kasama ang mahal niya sa Imperial City, itinigil niya ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kanyang angkan, nilinis ang kanyang puso at nagpatibay ng isang minimalist na pamumuhay. Nilikha niya ang lovesick forest at ang lovesick alcohol, na nagsilang ng damdamin ng pagmamahal sa puso ng mga tao. Sa sandaling iyon, umalis na sina Duan Xingye at Lin Feng sa kagubatan ng kawayan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Bukod dito, ang isa mula sa Duan clan ay sumuko at nagsimulang italaga ang kanyang buhay sa paglilinang. Ibinigay pa niya ang kanyang katayuan bilang monarko. Sa mga araw na ito, ang kanyang cultivation level ay napakapangit at hindi kapanipaniwala. Kakaunti lang ang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Sa sandaling iyon, huminto si Duan Xingye, kumurap at nagpatuloy. Siguro alam ni Yu Menghi ang tungkol dito, ngunit mula noong nangyari ang kaganapang 18 taon na ang nakakaraan, bihira siyang magpakita ng sarili. Si Zhu Wuqing at ang hindi kilalang henyo ay ganito rin. Tumanggo si Lin Feng. Ang 18 taon ay isang mahabang panahon, marahil ay iniwan na nila si Zhu Yu at hindi na babalik. Hindi man lang namalayan, nakarating na ang dalawa sa tabing lawa na hindi kalayuan sa pavilion. Nang makita sila ni Duan Wuya, bahagyang ngumiti siya at sinabi, Xingye, Lin Feng, bakit tapos ka nang maglaro? Pulang-pula ang mukha ni Duan Xingye at bahagyang ibinaba niya ang kanyang ulo. Tumingin si Lan Zhao kay Lin Feng sa sandaling iyon at nagtanong, kailan tayo babalik? Bihira kaming magkita ni Lin Feng, bakit magmadali at umalis? Lin Feng, tara na at uminom tayo. Sabi ni Duan Wuya habang nakangiti ngunit sa sandaling iyon, may pinapanood si Lin Feng sa likod ni Duan Wuya. Nang makita iyon ni Duan Wuya, isang malalim at makabuluhang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kaagad pagkatapos, dahan-dahan siyang kumilos at hinayaan si Lin Feng na tingnan kung ano ang nasa likuran niya. Sa sandaling iyon, sa pavilion sa lawa, maraming tao. Lahat sila ay mga kabataan at may magagandang damit. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang hindi pangkaraniwan. Ang mga taong ito ay pawang marangal na magsasaka at lahat ay may pambihirang katayuan sa lipunan. Bukod dito, napansin ni Lin Feng ang isang tao sa partikular. Kasabay nito, napansin din ng binatang iyon si Lin Feng. Nagkatitagan silang dalawa. Ang binatang iyon ay may malalim at malalim na ekspresyon. Sa kanyang mga mata, nakapagtataka, mukhang natatakot siya at nakatitig kay Lin Feng. Ang binatang iyon ay si Yu Tianxing. Bukod, sa tabi ni Yu Tianxing, nandoon din si Yu Tianchen. Ang dalawang iyon ay talagang sobrang malapit na magkaibigan, kumbaga. Ang pinaka-nakakatawang bahagi ay na kahit na sila ay kumilos ng magkasama, si Lin Feng ay palaging nangunguna. Lahat ng nag-uusap na mga binata ay biglang tumigil sa pagsasalita na para bang naramdaman nilang may kakaibang nangyayari. Si Lin Feng ay unti-unting naglalabas ng nakamamatay na chi na sumalakay sa kapaligiran. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Nang makita ni Lin Feng ang ekspresyon ng mukha ni Yu Tianxing, agad niyang naunawaan na ang mga asasin na nagtangkang pumatay sa kanya noon ay ipinadala ni na Yu Tianxing at Yu Tianchen, kung hindi, hindi sila magmumukhang takot na takot kapag nakita si Lin Feng. Gaya ng inaasahan, sinusubukan ni Yu Tianxing na kunin ang kanya paghihiganti. Ang hangin ay napuno ng mapang-ipang nakamamatay na enerhiya, ang layunin ng pagpatay ni Lin Feng ay nagiging mas malinaw at mas malinaw. Lin Feng, anong ginagawa mo? Sabi ni Yu Tianxing na malamig at nakahiwalay, gayunpaman, makikita pa rin sa kanyang mukha na siya ay natatakot. Anong ginagawa mo? Walang sinabi si Lin Feng at naglakad patungo sa pavilion. Habang naglalakad sa mahabang tulay, ang enerhiya ni Lin Feng ay nagiging mas siksik at mas malakas. Mariing nagngangalit si Yu Tianxing at nanatiling nakatitig kay Lin Feng. Anong halimaw na nakamamatay na enerhiya? Sa ilalim ng kapangyarihan ng nakamamatay na enerhiya, nagsimulang manginig si Yu Tianxing mula ulo hanggang paa, basang-basa siya sa malamig na pawis. Sa sandaling iyon, mukhang mamamatay tao si Lin Feng na para bang magsisimula siyang pumatay anumang oras. Lin Feng, ang pangalan ko ay Yu, tandaan mo na ako ay mula sa Yu clan. Sabi ni Yu Tianxing nang makita niyang hindi tumutugon si Lin Feng. Nang marinig ng karamihan si Yu Tianxing, lahat sila ay natigilan. Tila si Yu Tianxing ay labis na natakot kay Lin Feng, kung hindi, hindi siya kailanman makakapagsabi ng ganoon. Alam ko, sa wakas ay sumagot si Lin Feng ngunit ang kanyang nakamamatay na enerhiya ay hindi nawala. Si Yu Tianxing ay nanatiling nakatitig kay Lin Feng at sinabi, dahil naiintindihan mo, malamang alam mo na kung may mangyari sa akin, ang Yu clan ay magagalit, bukod pa, hindi tayo basta-bastang angkan. Umaasa ako na malalim mong isaalang-alang ang mga bagay na ito. Ipinapaliwanag ni Yu Tianxing ang lahat kay Lin Feng na para bang natatakot siya na hindi alam ni Lin Feng ang kanyang katayuan at kung gaano kalakas ang Yu clan. Si Yu Tianxing ay natakot kay Lin Feng, labis na natakot. Malalim at mapait niyang kinasusuklaman si Lin Feng mula noong unang beses siyang inatake nito. Dahil sa poot, palagi siyang nagpapadala ng mga tao para patayin si Lin Feng. At natakot siya dahil si Lin Feng ay sobrang walang pakialam. Si Lin Feng ay maaaring ituring na isang baliw. Wala siyang pakialam sa anumang kahihinatnan. Naglakas loob pa siyang patayin si Duan Han at nagdulot ng kaguluhan sa seremonya ng kasal ni na Wen Renyan at Duan Yu kung saan naglakas loob siyang patayin si na Wen Renyan at Duan Lai. Sa makatuwid, si Yu Tianxing ay natatakot kay Lin Feng. Kung galit si Lin Feng, papatayin niya siya kaagad. Alam ko, malamig na sabi ni Lin Feng gaya ng dati, mukhang hindi natitinag. Dahil alam mo, lumayo ka. Sabi ni Yu Tianxing na gustong umalis ngunit hindi nang ahas dahil tumatawid si Lin Feng sa tulay, ayaw niyang pumunta kahit saan malapit sa Lin Feng. Kung talagang gusto siyang patayin ni Lin Feng, hindi siya makakaalis. Kasalukuyan siyang tupa sa yungib ng tigre. Tumayo.
Malamig na ngumiti si Linfang. Ang kanyang nakamamatay na enerhiya ay hindi humihina, sa kabaligtaran, ito ay nagiging mas marahas. Ang nakamamatay na enerhiya na nagiging mas malakas ay naging dahilan upang matigas ang katawan ni Yu Tianxing. Pakiramdam niya ay nilalamig siya. Dahil alam mo na ang pangalan ng aking pamilya ay Yu, at alam mo na ang Yu clan ay may maraming impluensya at kapangyarihan, at dahil lubos mong nauunawaan na kapag hinawakan mo ako, ang mga kahihinatnan ay malubha, bakit hindi ka lumalayo? Si Yu Tianxing ay parang nananakot kay Linfang. Sa sandaling iyon, hindi ligtas ang sitwasyon at nakakaramdam siya ng paparating na panganib. Dahil naramdaman niya ang ganoong panganib, pinagbantaan niya si Linfang at umaasa na si Linfang ay magbubukas ng landas ng pagtakas. Ngunit si Linfang ay hindi kumikibo gaya ng dati, nanatili siyang ganap na hindi gumagalaw na parang walang makakaalis sa kanya. Ang nakamamatay na enerhiya ay marahas na nagbabago sa hangin. Sa sandaling iyon, sa likod ni Yu Tianxing, ang iba ay nakatingin sa isa't isa. Tulad ng sinabi ng mga alingawngaw, si Linfang ay baliw. Nakatitig din si Yu Tianchen kay Linfang at nakasimangot, lalo na nang mapansin niyang magkasama sina Linfang at Duan Xinye. Nakaramdam ng kirot ang puso niya. Dahil sa kasunduan sa kasal sa pagitan ng Duan clan at Yu clan, noon pa man siya ay umaasa na maging asawa ni Duan Xinye, ngunit si Duan Xinye ay hindi interesado sa kanya, gayunpaman, si Linfang ay tila napakalapit sa kanya. Nagalit si Yu Tianchen, gusto rin niyang mamatay si Linfang ngunit patuloy na lumalakas si Linfang. Kahit na ang mga cultivator sa Zuan Chi layer ay hindi siya kayang patayin. Ang labis na ikinatakot niya ay hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Linfang. Hindi niya alam kung kailan siya sasalakayin ni Linfang. Hindi tumugon si Linfang kay Yu Tianxing at nanatiling tahimik. Nakatayo lang siya sa tulay na hindi kumikibo, at nilalabas pa rin ang kanyang nakamamatay na enerhiya na pumupuno sa kapaligiran. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Si Yu Xuanxing at ang iba pa ay nanatiling tahimik. Sa ganoong bukas na espasyo, ang katahimikan ay nakakatakot. Si Duan Wuya ay mukhang walang malasakit at walang ekspresyon. Tahimik niyang pinagmamasdan ang eksena. Parang walang kinalaman sa kanya ang mga bagay na ito. Bukod dito, tumingin si Lan Zhao kay Duan Wuya at naunawaan kung ano ang iniisip niya sa kaibuturan ng kanyang puso, kahit na siya ay walang ekspresyon. Sa sandaling iyon, naunawaan na niya na magkaaway sina Linfang at Yu Tianxing. At saka, ilang sandali pa, si Duan Wuya ay nakakasama ni Yu Tianxing at ng iba pa, parang magkaibigan din sila. Ngunit si Linfang ay inimbitahan ni Duan Wuya, at mula sa mga nangyayari sa sandaling iyon, alam din niya na si Linfang at si Yu Xuanxing ay magkaaway, ngunit sinadya niyang magkita sila. Malinaw na may iniisip siya. Siyempre, kumbinsido si Lan Zhao na alam din ito ni Linfang. Hindi siya makikisali sa negosyo ni Linfang, hindi niya magawa. Ang mapang-ipang enerhiya ay lumutang sa tahimik na kapaligiran saglit at sa wakas, gumalaw ang bibig ni Linfang at sinabi niya. Miyembro ka ba ng Yu clan? Nagulat si Yu Tianxing. Hindi niya akalain na gagawin ni Linfang at isang katangahang bagay ngunit tumanggo pa rin siya at sinabi. Sa katunayan, miyembro ako ng Yu clan at ang kanilang dugo ay dumadaloy sa aking mga ugat. Ang Yu clan, ay napakalakas at maimpluwensya, tama ba? Muling sagot ni Linfang. Talaga. Tumanggo si Yu Tianxing. Ang mga mata ni Linfang ay puno ng layuning pumatay habang siya ay nagpatuloy. Ang dugo ng Yu clan ay dumadaloy sa iyong mga ugat at ang Yu clan ay napakalakas. At ikaw, Yu Tianxing, ay gustong pumatay sa akin. Kaya hindi ba dapat patayin na kita bago mo talaga ako mapatay? Kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng Yu clan. Nang marinig ni Yu Tianxing si Linfang, nagsimula siyang manginig. Noong wala akong balak na patayin ka, pinabayaan mo ba ako? Tanong ni Linfang sa malamig na tono. Dahil noong una ay gusto mo akong patayin, dahil hindi mo ako pinakawalan, bakit hindi kita papatayin kung magkaroon ng oportunidad? Sa tingin mo ba, maghihintay lang ako na patayin mo ako nang hindi lumalaban? Ang mga tao ay namangha. Sa katunayan, hindi alintana kung pinatay siya ni Linfang o hindi nilayon ni Yu Tianxing at ng Yu clan na palayain siya. Bakit dapat pabayaan ni Linfang si Yu Tianxing? Ano man ang mangyari, sa gayong mga kalagayan, isa lamang ang posibleng desisyon. Ang pumatay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 340, ang pagkakataon. Pinaikit ni Yu Tianxing ang kanyang mga mata at mukhang makamandag na ahas. Anong ibig mong sabihin na gusto mo akong patayin? Sa katunayan, wala kang paraan, papatayin kita ngayon o hindi ako mas mahusay kaysa sa isang duwag. Sabi ni Linfang na malamig at nakahiwalay. Well, bakit hindi mo ako inaatake kung gayon? Tanong ni Yu Tianxing. Kanina pa nakatayo roon si Linfang ngunit naglalabas lamang siya ng nakamamatay na enerhiya at nanatili sa dulo ng tulay, hindi gumagalaw. Dahil gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Sabi ni Linfang na malamig at nakahiwalay. Binigyan kita ng pagkakataong makausap pero sa kasamaang palad, ang lahat ng ginagawa mo ay pananakot sa akin at idiniin ang lakas ng iyong angkan. Dahil sa ganoong paraan, ano pa ang kailangang sin? Nang matapos magsalita si Linfang, nagsimula siyang dahan-daang maglakad patungo kay Yu Tianxing. Binigyan ni Linfang ng pagkakataon si Yu Tianxing, isang sandali bago, sa maikling panahon na iyon, hinihintay niya sa Yu Tianxing na humingi ng tawad at gumawa ng mga pagbabago. Ang Yu clan ay napakalakas, si Linfang ay hindi makalaban sa kanila, sa makatuwid, kailangan niya ng mas maraming oras, hindi niya nais na pukawin ang Yu clan ng maaga, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi man lang naisip ni Yu Tianxing na humingi ng tawad.
Binyantaan lang niya si Linfang at pinag-uusapan kung gaano kalakas ang Yuklan, ngunit nagalit lang iyon kay Linfang. Kahit na napakalakas ng Yuklan, ibig bang sabihin ay uupo na lang si Linfang at hahayaan siyang patayin ni Yu Tianxing? Mahihintay pa kaya ni Linfang na patayin siya ng Yuklan nang hindi lumalaban? Nang marinig ni Yu Tianxing si Linfang, nagsimula siyang manginig. Binigyan na siya ni Linfang ng pagkakataon. Ilang sandali bago, hindi alintana kung gusto ni Linfang na patayin si Yu Tianxing o hindi, ang Yuklan ay hindi pa rin papabayaan si Linfang. Sa makatuwid, dahil si Yu Tianxing ay hindi humihingi ng tawad o nakikipagpayapaan, si Linfang ay walang ibang pagpipilian. Ilang sandali bago, mayroon ng ideya si Yu Tianxing na humingi ng tawad at humingi ng tawad, ngunit isang panandali ang pag-iisip lamang. Hindi niya nagawang isakripisyo ang kanyang mukha kaya naman binyantaan niya si Linfang at sinabi kung gaano kalakas ang Yuklan. Kahit na natatakot siya kay Linfang, sa kanyang subconscious, kumbinsido pa rin siya na gagawin ni Linfang hindi kailanman ng ahas na patayin siya dahil miyembro siya ng Yuklan at dahil dito kailangan niyang protektahan ang dignidad ng angkan. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang nakamamatay na enerhiya ni Linfang ay nagiging mas marahas, ang kanyang kumpiyansa ay nagsisimula ng masira, si Linfang ay isang taong maglalakas loob na pumatay sa kanya. Tumingin siya kay Linfang na dahan-daang lumalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ni Linfang ay tila tinatapakan niya ang puso ni Yu Tianxing, na dinudurog ang kanyang mga paniniwala. Linfang. Sa wakas ay ibinuka ni Yu Tianxing ang kanyang bibig habang nakatingin kay Linfang na naglalakad patungo sa kanya at nagsabi. Linfang, kung hindi mo ako papatayin, masisiguro kong simula ngayon, hindi ka na magkakaroon ng problema sa Yuklan. Kailanman. Huminto si Linfang sa paglalakad, tumingin kay Yu Tianxing at malamig na ngumiti. Masyado kang mayabang, ngayon, ako ang nagbibigay ng pagkakataon, hindi yung ibang mga paraan sa paligid. Binigyan kita ng pagkakataon pero hinayaan mo itong mawala, kaya huli na. Pagkatapos ay nagpatuloy si Linfang sa paglalakad patungo kay Yu Tianxing na nagpakilabot sa kanyang puso ng masakit. Binigyan siya ni Linfang ng pagkakataon ngunit pinili niya ang maling landas, sa makatuwid, wala nang posibleng kompromiso. Linfang, hindi mo na kayang labanan ang galit ng Yuklan. Sabi ni Yu Tianxing, na mas lalong pumipihit, habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi na lang siya pinansin ni Linfang dahil hindi na kailangang mag-aksaya pa ng mga salita sa kanya. Si Yu Tianxing ay naging biktima ni Linfang. Nang makita ni Yu Tianxing si Linfang na papalapit, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng marahas. Isang nakamamatay na enerhiya ang bumalot sa kanya. Gusto talaga ni Linfang na patayin si Yu Tianxing. Pati yung iba natulala. Maglalakas loob ba si Linfang na galitin ang Yuklan? At patayin si Yu Tianxing? Bahagyang umatras si Yu Tianchen. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tatabi sa tabi ni Yu Tianxing. Iniiwan niya si Yu Tianxing na kailangang harapin ng mag-isa ang galit ni Linfang. Nagningning ang mga mata ni Yu Tianchen at malamig siyang ngumiti. Si Yu Tianxing at Yu Tianchen ay hindi magkaibigan, kung magkadikit man sila, ito ay dahil mayroon silang karaniwang kaaway, si Linfang. Pareho nilang kinasusuklaman si Linfang at kapwa umaasa sa kanyang kamatayan. Ngunit sa sandaling iyon, gustong patayin ni Linfang si Yu Tianxing, gayunpaman, hindi lang siya sinubukang pigilan ni Yu Tianchen, ngunit natatawa din siya sa sarili. Kung pinatay ni Linfang si Yu Tianxing, ang Yuklan ay magagalit. Hindi kayang labanan ni Linfang ang Yuklan, kung namatay si Yu Tianxing, walang makakapagligtas kay Linfang, kahit ang pangalawang prinsipe. Ang Yuklan ay hindi kailanman papayag na maging isa sa kanilang mga miyembro pinatay ng walang ginagawa, sa makatuwid, kung pinatay ni Linfang si Yu Tianxing, nililigawan niya si kamatayan. Si Yu Tianchen, syempre, ay natuwa tungkol doon. Nang malaman ni Yu Tianxing na lumalayo si Yu Tianchen sa kanya, ang kanyang puso ay sinalakay ng lamig. Ang bastard na iyon, iniiwan niya siya para patayin ni Linfang. Sa sandaling iyon, labis na nalungkot si Yu Tianxing na mag-isa, gusto siyang patayin ni Linfang at walang tumulong sa kanya. Sa mga araw na ito, sino ang may kapangyarihang pigilan si Linfang? Bukod pa rito, lubos na alam ni Yu Tianxing na ang eksaktong sitwasyong ito ay maaaring mangyari, ngunit nakakagulat na naisip niya na ang kapangyarihan at impluwensya ng Yuklan ay sapat na para matakot si Linfang. Linfang, kung hindi ka pa rin magtitiwala sa aking salita, maaari kong isumpa sa iyo na kapag binitawan mo ako, ang aking angkan ay hindi na muling magtataas ng kamay. Sa iyo. Sabi ni Yu Tianxing, na labis na kinakabahan. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas ng mga sandaling iyon. 10 hakbang lang mula sa kanya si Linfang. Sa wakas ay napagtanto niya na maaari siyang mamatay ngayon. Ang amoy ng kamatayan ay napakakapal, alam ni Yu Tianxing na maaari siyang mamatay sa anumang sandali. Hindi siya pinansin ni Linfang, tulad ng dati, ang tanging tunog sa kapaligiran ay yaong mga hakbang ni Linfang, na tumatak sa kaibuturan ng puso ni Yu Tianxing. Sa sandaling malapit na siyang mamatay, maniniwala ba talaga si Linfang sa isang salita na sinabi niya tungkol sa kompromiso? Napakaraming pagkakamali ang nagawa niya at hindi kailanman nagtangkang makipagkasundo. Hindi na magbibigay pa ng pagkakataon si Linfang. Sa wakas ay huminto si Linfang sa paglalakad, 7 hakbang lang ang layo niya kay Yu Tianxing. Parang napakabilis ng lahat at sa isang iglap ay nagpakita siya doon. Kasabay nito, isang nakakasilaw na liwanag na tila sikat ng araw ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Linfang at ito ay puno ng napakalaking layunin ng pagpatay at nakamamatay na chi. Plop, plop. Si Yu Tianxing ay dahan-daang naglalakad paatras. Nang maramdaman niya ang chi ni Linfang, parang nagyelo ang puso niya. Ang chi ni Linfang ay may kapangyarihan ng Zuan Chi Layer.
Nakalaya na si Lin Feng mula sa mga tanikala ng layer ng Ling Qi at naabot na ang Zuan Qi layer. Sa sandaling iyon, nakakatakot si Lin Feng. No wonder. No wonder lahat ng mga taong iyon ay hindi na bumalik. Ang puso ni Yu Tianxing ay brutal at marahas na tumibok. Napuno ng puot ang kanyang puso. Si Yu Tianxing ay nakapagpadala lamang ng mga cultivator ng unang Zuan Qi layer upang patayin si Lin Feng. Bilang ikalimang Young Master ng Yu Clan, wala siyang autoridad sa mga cultivator sa itaas ng unang Zuan Qi layer. Sa makatuwid, hindi pa siya naging matagumpay na napatay si Lin Feng, tulali niyang inilagay ang kanyang sarili sa sitwasyong iyon. Isang espadang gawa sa purong Qi ang lumitaw sa kamay ni Lin Feng. Mabilis na sumigaw si Yu Tianxing. Hindi mo ako mapapatay. Hindi ka pakakawalan ng Yu Clan. Ikaw ay mayabang at tanga. Sabi ni Lin Feng habang umiiling. Habang dahan-daang itinataas ang kanyang espada na gawa sa purong Qi, sinabi niya. Kahit na hindi kita patayin, hindi ako bibitawan ng Yu Clan. Dahil ang Yu Clan ay palaging magiging kalaban ko at isinasaalang-alang ang mga kaganapan ngayon, paano ko kayo hahayaang mabuhay? Sa sandaling iyon, lahat ay nakatingin sa espada ni Lin Feng na gawa sa purong Qi. Kung gumalaw ang espadang iyon, mamamatay si Yu Tianxing. Naramdaman ng karamihan na sila ay nasusuka sa ilalim ng malakas na Qi na sumalakay sa buong kapaligiran, lahat sila ay nakatuon lamang sa espada sa kamay ni Lin Feng na nagsimulang bumaba. Tumigil ka. Sigaw ng sobrang agresibong boses. Ang nakamamatay na enerhiya ay kumalat sa hangin. Ang agresibong boses na iyon ay nagpa-vibrate sa kapaligiran at naglalaman ito ng mahinang Qi na tumusok sa tainga ni Lin Feng, na nag-iwan sa kanya ng bahagyang natulala sa isang segundo. Ang kanyang espada ay huminto sa hangin, sa itaas mismo ng ulo ni Yu Tianxing, at hindi na bumaba pa. Yu, malamig na sabi ni Lin Feng habang nakatalikod. Ang galit na boses na iyon ay naglalaman ng bahagyang bakas ng Qi, ito ay katulad ng pag-atake na humadlang sa pakikipaglaban nila ni Heimo sa ang Celestial Academy. Ang boses na iyon ay kay Yu, ang ikatlong elder ng Yu Clan. Nang mag-away sina Lin Feng at Heimo, nasugatan ang boses ni Yu at natigilan si Lin Feng. Gaya ng inaasahan, nang makita ni Yu Tianxing si Yu sa likuran ni Lin Feng, biglang nagpahayag ng tuwa ang kanyang mga mata. Ang sabi niya ay umungal. Ikatlong uncle, iligtas mo ako. Ang sumigaw ay talagang si Yu. Naglalakad siya sa ibabaw ng tulay at may kasama siyang dalawang tao, sa kaliwat kanan niya. Lahat sila ay naglalabas ng napakalakas na Qi. Lahat ng tatlong cultivator na iyon ay nasa Zuan Qi layer at lahat ay kabilang sa Yu Clan. Sa pagkakataong ito, naubusan ng swerte si Lin Feng. Baka si Lin Feng talaga ang namatay ngayon. Iniisip ng maraming tao na pinagalitan na ni Lin Feng ang Yu Clan. Tumigil. Sabi ni Lin Feng habang nag-iisip ang karamihan. Malamig ang boses ni Lin Feng. Bukod dito, sa parehong oras, patuloy na gumagalaw ang kamay ni Lin Feng at bahagyang gumalaw pababa ang kanyang espada na naging dahilan upang mapahiyaw si Yu Tianxing habang nakapikit. Si Yu at ang dalawang iba pa ay nabigla kaya napahinto sila sa kanilang mga landas.